Welcome sa Bossing Movie Recap. Handa ka na ba sa mga aksyong movie? Ngayon bubuod ko sa iyo ang crime action drama movie noong 2012 na pinamagatang Badass. Kaya, watch and relax. Sa simula ng pelikula, makikilala natin ang isang lalaking nagngangalang Frank Vega. Maraming pinagdaanan si Frank sa kanyang buhay, kabilang na ang pag-serve sa Vietnam War. Isang araw, nakasakay si Frank sa isang bus para pumunta sa isang lugar nang sumakay ang dalawang lalaki sa bus. Agad na naalala ni Frank ang kanyang kabataan nang siya at ang kanyang pamilya ay may payak na pamumuhay. May nobya siya noon at balak niyang pakasalan ito pagkatapos niyang mag-serve sa army. Pagkatapos ng 10 taon na pagkakadestino sa Vietnam War, umuwi si Frank at napag-alaman niyang ikinasal ang kanyang nobya sa ibang lalaki at may 2 anak na. Sinubukan ni Frank na mag-enroll sa Police Academy ngunit di siya tinanggap kahit may karanasan na siya sa militar. Napakalaki ng kanyang pangangailangan sa pera kaya ginugol niya ang kanyang buhay sa pagbebenta ng hotdog sandwich. Ngunit dumating ang isang masikat na hotdog van na nagpabagsak ng kanyang negosyo kaya siya ngayon ay naging tambay na lang. Balik sa kasalukuyan, sumakay sa bus ang 2 bully na lalaki. Lumapit sila sa isang walang malay na matanda at sinabing kailangan niyang umalis para makaupo sila sa upuan. Sinabi ng matanda sa kanila na umalis sila, ngunit hindi nila pinansin ang kanyang sinabi at niliit nila ito dahil sa pagiging negro niya. Lumapit ang isa sa kanila at sinabing lumipat siya ng upuan. Nainis na ang matanda kaya sinampal niya ito sa mukha. Nang aatakihin ng lalaki ang matanda ay hinawakan ni Frank ang kanyang braso para pigilan siya. Sinundan nila si Frank pabalik sa kanyang upuan para hamunin siya ngunit binalaan niya sila na ayaw niya ng gulo. Inatake nila si Frank, kaya binugbog niya ang 2 na nasaktan at labis na napahiya. Ang katapangan ni Frank ay nakunan sa kamera ng ilang pasahero na ibinahagi sa social media. Matapos na kumalat sa internet ang video ng katapangan ni Frank, siya ay biglang sumikat. Mula noon tinawag siya sa alias na Badass at hinangaan siya ng lahat dahil sa kanyang ginawa. Madalas na lumilitaw ang kanyang imahe sa mga t-shirt at graffiti. Inaalok pa siya ng mga pulis na sumakay sa kanilang mobile. Hindi lamang yun, kundi hiniling din kay Frank at sa kanyang ina na mag-guest sa isang talk show. Ngunit namatay ang ina ni Frank 3 buwan pagkatapos nito, at naiwan sa kanya ang bahay at ang aso. Nang lumipat si Klondike, Washington, isang malapit na kaibigan at kapwa veterano ng Vietnam War. Binigyan niya si Frank ng isang USB drive na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ngunit hindi sigurado si Frank kung ano ang nasa loob ng hard drive kaya itinago niya ito. Isang gabi, pumunta si Klondike para bumili ng sigarilyo ngunit lumapit sa kanya ang 2 goons na sila Terrence at Sebastian. Bumaba sila sa kanilang kotse at lumapit sa kanya. Hinihingi nila ang USB drive na ibinigay niya kay Frank. Sinabi ni Klondike sa kanila na wala sa kanya ito. Ngunit hindi sila naniniwala, kaya nagresulta ito ng isang argumento sa pagitan nila dahil gusto nila makuha ang USB anuman ang mangyari. Tinutukan nila ng baril si Klondike at sinabing ibigay na niya ito. Pagkatapos, binugbog ni Klondike ang 2, at sa pag-aakalang ligtas na siya sa kanila, tumawa lang si Klondike. Ngunit, binaril at napatay siya ng isa sa mga goons. Matapos marinig ang balita ng pagkamatay ni Klondike, dumiretso si Frank sa morgue para magbigay ng respeto. Hiniling din niya na magsagawa ang pulisya ng isang masusing investigasyon upang makulong ang mga may sala. Isang gabi, dumating ang kaibigan ni Frank na si Malark na isang pulis upang sabihin sa kanya na nagtatrabaho ng walang tigil ang departamento ng pulisya upang malaman kung sino ang pumatay kay Klondike. Sa simula, inakala ni Frank na gumagawa ng paraan ang pulisya sa kaso ng pagpatay kay Klondike ngunit matapos makita ang mga ulat ng iba pang mga pagpatay na nasolusyonan sa mas maikling oras, ay nagpasya siyang imbestigahan ang pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan. Matapos makita ang mga pulis na nagbibiruan at walang ginagawa upang malutas ang kaso, ay sinimulang tingnan ni Frank ang eskinita kung saan binaril si Klondike. Nakakita siya ng mga ginamit na bala at isang kwintas na may larawan ng isang babae sa loob. Pagkatapos nito, pumunta si Frank sa isang pawn shop dala ang mga gamit na kanyang nahanap. Sinabi sa kanya ng clerk na ang kwintas ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Terrence at ang babae sa larawan ay ang asawa nito. Agad na pumunta si Frank sa bahay ni Terrence matapos makuha ang address. Ngunit nang dumating siya, lumabas na 1 linggo nang di umuuwi si Terrence. Pagkatapos ibalik ang kwintas sa asawa ni Terrence, tinanong ni Frank kung saan niya ito mahahanap. Inamin ng asawa ni Terrence na nasa parke ito at naglalaro ng basketball at iniwan niya ang kanyang pamilya.
Nagmadali si Frank doon upang harapin siya. Doon ay nakipag-usap siya sa ilang mga lalaki na naglalaro ng basketball. Ngunit, hindi sila matino at ayaw nilang tulungan siyang hanapin si Terrence. Sa halip na tumulong, inasar nila si Frank na nawalan ng pasensya at binugbog ang isa sa kanila. Napagtanto nila na masyadong magaling si Frank sa pakikipaglaban kaya nagpa siya silang sabihin sa kanya ang kanilang nalalaman. Umamin sila kay Frank na hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ni Terrence at sinabi nilang hanapin niya si Ronaldo, isa sa mga malapit na kaibigan ni Terrence na maaaring alam kung nasaan ito. Pagkatapos nito ay bumisita si Frank sa apartment ni Ronaldo kung saan siya inatake ng roommate nito ngunit madali niyang napigilan ito at hiniling na malaman kung nasaan si Ronaldo. Sinabi sa kanya ng roommate nito na maaari niyang makita ito sa isang bar sa gabing iyon. Pagkatapos nito, tinanong ni Frank ang ilan sa mga tao sa bar kung saan niya mahahanap si Ronaldo. Nainis sila kaya nagsimula silang makipagsantukan sa kanya ngunit tinalo ni Frank ang lahat ng isa-isa. Matapos mapatemba ang maraming lalaki mag-isa, pinigilan ng bartender ang laban at sinabi sa kanya na nasa second floor si Ronaldo. Uminom si Frank ng isang shot at umakyat sa hagdan. Sinipa niya ang pinto ng kwarto kung saan nasa loob si Ronaldo kasama ang dalawang strippers. Ngunit nang tanungin ni Frank kung nasaan si Terrence, hinugot ni Ronaldo ang isang kutsilyo. Madaling nasakutin ni Frank si Ronaldo sa bintana at bantaan na ihuhulog siya nito kung hindi niya sasabihin kung nasaan si Terrence. Nalaman ni Frank na nakikipag-date si Terrence sa isang babae na nagngangalang Tatiana kaya doon niya ito mahahanap. Pagkatapos ay umalis si Frank at iniwan siyang nakabitin sa balkonahe. Sa sumunod na eksena makikita natin si Panther, ang boss ni Terrence at Sebastian, na leader ng isang gang. Nakikipag-usap si Panther kay Major Williams, isang korap na mayor na nagsasabi sa kanya na hanapin ang USB drive na ninakaw ni Klondike sa madaling panahon. Lumalabas na ang mayor ay tinatago ang ebidensya ng kanyang mga kasalanan sa USB drive. Dating magkasama sina Klondike at Panther ngunit sa huli ay nagpasya si Klondike na iwan sila at traitor rin si Panther sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mahalagang USB. Upang makita ang nasa loob ng USB drive ni Major Williams, humingi si Frank ng tulong mula sa kanyang batang kapitbahay na si Martin na bihasa sa mga kompyuter. At nang gabing iyon, pumunta siya sa isang massage parlor para hanapin si Tatiana at tanungin kung nasaan si Terrence. Ayaw makipagtulungan ni Tatiana kaya sinundan siya ni Frank pauwi. At pagbukas ng pinto, nakita ni Frank si Terrence na nakahiga sa kama kasama si Tatiana. Nagpaputok si Terrence ng baril pero tinamaan niya si Tatiana habang sinusubukang barilin si Frank. Sinuntok ni Frank si Terrence at dinala siya sa basement kung saan may grinder ng basura. Ipinasok ni Jack ang kamay ni Terrence sa grinder na nagresulta sa pagkaputol ng lahat ng kanyang mga daliri. Sa wakas ay umamin si Terrence at sinabi kay Frank ang gusto niyang malaman. Sinabi niya na pinatay ni Panther, si Klondike dahil ninakaw nito ang USB drive na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang lihim na plano na mag-drill ng langis sa lugar para kay Major Williams. Sinabi rin niya kay Frank kung saan makikita si Panther. Umuwi si Frank para maghanda sa pagharap kay Panther. Habang nasa bahay, narinig niya ang ingay sa bahay ni Martin. Nag-aaway si Amber, ang nanay ni Martin, sa kanyang mapang-abusong asawa at tinulungan ni Frank. Pinigilan ni Frank ang asawa at pinalayas ito kaya inimbita ni Amber si Frank na mag-dinner sa kanilang bahay bilang pasasalamat. Hindi tinanggihan ni Frank ang pagkakataon na ito. Nagbihis siya ng maganda, nag-ahit, at nagsipilyo. Habang kumakain, tinanong ni Frank si Amber kung pwede niyang hawakan ang kanyang matchbook bilang alaala at pumayag naman siya. Maghahalikan na sana sila pero naudlot sila ni Martin. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang flash drive kay Officer Malark at hinanap si Panther. Inaasahan na ni Panther ang pagdating ni Frank at nag-setup siya ng isang ambush kung sakaling hindi ibalik ni Frank ang USB. Nasa kote si Frank ng mga tauhan ni Panther at tinorture siya ng electroshock para sabihin ang lokasyon ng USB drive. Kahit na pinahirapan, tumanggi si Frank na sabihin kung nasaan ang flash drive. Tuwing tinatanong siya ni Panther kung nasaan ito, sinasabi ni Frank na nasa puwet ito ni Panther. Nainis si Panther sa katigasan ni Frank kaya kinuha niya ang wallet ni Frank at ginamit ang impormasyon sa ID para hanapin ang kanyang bahay at pamilya. Inakala niyang doon itinago ni Frank ang flash drive. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pag-torture kay Frank habang siya at ang kanyang mga kasama ay nagmadali papunta sa bahay ni Frank para saktan si Amber at hanapin ang USB drive. Nakawala si Frank sa kanyang pagkakagapos at nagtapon ng isang sindang posporo na nakuha niya kay Amber,
sa ilang mga drum ng langis na nakaimbak. Nagkaroon ng pagsabog, at nang papatakas na si Panther, hinabol pa rin siya ni Frank. Nagnakaw sila ng mga boss at naghabulan. Maraming ibang sasakyan ang nawasak dahil dito. Pero sa bandang huli ay nawasak din nila ito. At ngayon hinahabol ulit ni Frank si Panther. Ngunit nakasalubong niya ang dalawang goons na binugbog niya sa boss. Sinubukan ng mga goons na gumanti kay Frank sa pamamagitan ng paggamit ng cellphone para i-record ang gagawin nila kay Frank pero mabilis na nakabawi si Frank at pinahiya sila ulit. Nakarating si Panther sa bahay ni Frank kung saan nakita niya si Amber. Sinabi ni Panther kay Amber na papatayin niya ito kung hindi niya sasabihin kung nasaan ang USB drive. Pero dumating si Frank sa tamang oras para iligtas si Amber. Naglaban sila hanggang sa labas ng bahay kung saan tumalon si Amber sa likod ni Panther para tulungan si Frank. Nabigyan niya si Frank ng oras para makabawi at tapusin si Panther. At sa wakas, ang madilim na lihim ni Mayor Williams at ang kanyang pakikipagsabuatan kay Panther, ang pinuno ng gang, ay lumabas sa publiko at sila ay hinuli ng mga awtoridad. Ito ang katapusan ng pelikula na nagpapakita ng masayang pagsasama ng bagong pamilya ni Frank, kasama sina Amber at Martin. Sana nagustuhan nyo ang buod ng pelikulang ito. Kung nagustuhan nyo, pindutin ang like button, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo, at mag-subscribe sa aking channel. At tandaan ang buhay ay parang pelikula, minsan comedy, minsan ay trahedya, pero laging may masayang katapusan. Hanggang sa muli.